Hawak na raw ng Philippine National Police ang modelong si Denise Cornejo, ang isa sa mga sinampahan ng kasong serious illegal detention, kaugnay ng pambubugbog sa aktor na si Vong Navarro. Kumuha po tayo ng detalye kay Salima Refran. Salima? Oo, in fact, sabi ko na nga ngayon, Denise Cornejo, isa sa mga akusado sa pambubugbog kay Vong Navarro. Sumuko siya pasado las 4 ng hapon dito kay Chief PNP General Aran Purisima. Kasama ni Cornejo yung kanyang mga mahal sa buhay at mga abogado na sina Attorney Connie Aquino at RJ Magtibay. Malayong-malayo, Maki, sa dating posturang Cornejo ang humarap sa mga otoridad. Simple lang ang kanyang pananamit at wala halos makeup sa mukha. Bagaman tumanggi magbigay ng pahayag sa kamera dahil na rin sa pagkaalang sa utos ng korte na huwag magsalita sa media, sinabi sa akin ni Cornejo, Maki, na wala talaga siyang balak na magtago ng matagal. Kinailangan lang daw niyang asikasuhin ang seguridad ng kanyang pamilya dahil na rin sa banta sa kanilang mga buhay. Ayon pa kay Cornejo, isinusuko niya ang kanyang sarili dahil alam daw niyang inosente siya at wala siyang kasalanan. Wala rin daw siyang takot na harapin ang kasong serious illegal detention. At alam mo, Maki, inaasahang anumang oras o anumang minuto nga ngayon ay ipoproseso na si Denise ng CIDG sa ilalim sa booking, fingerprinting at mugshot. Tayo naman kay Chief PNP General Purisima, walang special treatment para kay Cornejo at tatatuhin siya bilang isang normal na akusado. Ang pamilya naman ni Cornejo, nakahinga ng maluwag nang maisuko na nga si Denise. At yan muna ang latest mula nga dito sa Capistrano, Maki. Salima, so, yes, Maki. Based dun sa mga nakuha mong detalye dyan, saan ikukulong itong si Denise? Dito muna yan, no, sa may, if I'm not mistaken, sa custodial center ng PNP. At maya-maya lamang makakakuha pa tayo ng mas klarong detalye kung saan exactly doon. Pero yan yung initial na impormasyon na binibigay sa atin na doon nga sa custodial center mananatili muna itong si Denise Cornejo. Maki? Okay. Ano bang susunod na proseso doon? Di ba nagkaroon ng booking, etc. Tapos ikukulong muna siya dyan. Ano ba yung tamang proseso? Hindi ba't dapat i-surrender yung warrant of arrest na nag-issue doon sa korte na nag-issue nung warrant of arrest? Correct yan, correct, Paki. No? Dahil sumupo nga itong si Denise, may ilalagay doon sa kanyang return of warrant ay voluntary surrender. Okay. Yun yung ilalagay doon sa kanyang return of warrant. Ibabalik yan sa RTC Branch 271 ni Judge Paz Cortez. Pero sa ngayon, bilang proseso nga sa kahit na sinong akusado, ay kailangan dumaan sa booking itong si Denise. Ibig sabihin, maya-maya ay kukunan na siya ng fingerprints at kukunan din siya ng mugshot at saka lamang idadaan dun nga sa custodial center ng PNP. Saan daw siya nagtago, Salima? Kung nagkaroon ka ng pagkakataon na makausap siya, saan daw siya nagtago? Sino ang tumulong sa kanya? May nabanggit ba sa'yo? Alam mo, Maki, no, yung kanina nakikipagkwentuhan ako dito kay Denise, ikunento niya sa akin na papalit-palit sa ng lugar ng pinagtataguan at medyo marami-rami. Sa labas lang ito ng Metro Manila, hindi naman daw siya tumawid ng Visayas o Mindanao. Dito lang daw siya sa Luzon. At yun nga, hindi naman niya sinabi kung paano siya nagtago at kung sino yung mga tumulong sa kanya. Pero sinasabi niya, may mga bantaraw kasi sa kanyang buhay, kaya kinailangan niyang magtago at asikasuhin na rin yung seguridad ng kanyang pamilya. Alam mo, ngayon Maki, kami ay maglalakad. Kami ay bababa na muna dito sa opisina ni General Purisima at bababa na kami dito sa may CIDG sa Women and Children's Protection Desk para doon naman siya sa mailalim nga sa booking. Kasama din namin dito yung mga kamag-anak nitong si Denise, buong persa. Well, actually, sabi nga nila buong angkan halos daw ito yung kasama nila ngayon na isinusuko nga yung kanilang kaanak dahil nag-aalala na rin sila para sa kanyang seguridad. Mas mahirap nga naman yung nagtatago siya. Mas mabuti nga dito na nga sa mga otoridad at harapin niya yung kanyang kasong kinakaharap. Maki? Salima, may nabanggit ba siya kung may tumulong sa kanya habang siya'y nagtatago? Maki, wala siyang nabanggit kanina. No, pagkwentuhan ko sa kanya. Ang pinakabilang niya, nagpalipat sa iba't ibang lugar sa labas niya ng Manila. Maki? Okay. Maraming salamat, Salima Refran.